kailangan sa trading system, meron kang trading style. So, importante yon para hindi siya random, hindi ka bara-bara. So, ano yung mga pwedeng i-adopt na trading style? Trend following. Kung active trader kayo, kung nagtitrade kayo, alam niyo na pag trend following, masusundan mo lang. Kung uptrend siya, long ang hinahanap mo. Pagka downtrend, short ang hinahanap mo. So, you have to identify the trend kung trend follower ka. Ang maganda, kung trend follower ka, iniiwasan mong mag-counter trade. Kung alam mong uptrend, hindi mo sinu-short. Yun pa lang, isang rule na di ba? Trend following ako. Hanap lang ako ng long pag uptrend. Never ako mag-short. So, alam mo, pag nag-short ka, you violated your rule. Another trading style is mean reversion. Very common sa crypto na yung price, pag bumomba, bumasag, bumbreakout, dire-diretso, di ba? And it reverts back to the mean, meaning yung average price niya, binabalikan niya. So, kung ganun yung style mo naman, nakaabang ka naman doon sa mga pullbacks, doon sa mean. So, pwedeng yun naman ang gagawin mo. Or breakout, nag-aabang ka ng breakout. So, may nagtanong sa akin sa TikTok, pwede ba tito na dalawa yung trading style ko? Sabi ko, kung kaya mo, why not? Pero usually, mahirap siyang gawin kung dalawa. Alright? Lalo na kung isang portfolio lang yung tinetrade mo. So, kung gusto mong mag-trade ng trend following, meron kang portfolio for trend following, meron kang portfolio for breakout. Kasi pag pinaghalo mo yan sa isang account, mahihilo ka na. Hindi mo na alam kung ano yung susundin mo. Pero if you're a newbie, yung pinaka-importante, isa lang muna. Hindi mo kailangang maging breakout trader kung gusto mo trend follower. So, kung trend follower ka, yung mga breakouts, dead ma bills lang yan. Pag breakout, ano na yung nangyari sa trend? Kung nag-breakout from downtrend, boom-breakout, mag-uptrend ba ito? Nag-establish na ba ng higher low? Diba? Mag-aabang ako ngayon doon. Trend following. So, importante, may sinusunod na sistema.